Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos dito po sa John chapter 12 verse 24. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil na trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Believe in the power of love. At alam niyo po, isa po sa pinakamatalihagang binitiwang salita ng ating Panginoong Hesus bago po siya mamatay sa krus ay ito pong John chapter 12 verse 24. Ngayon sa marami ito'y palaisipan. Pero kung makikita natin, ito po yung ultimate statement na pinapahayag ng Panginoon yung gagawin niyang sakripisyo po doon sa krus. At alam naman po natin, dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa atin, ay inalay niya yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ganon din po ang idea po ng pag-ibig na dapat pong gawin natin upang makakita po tayo ng resulta sa atin pong mga relationships dito po sa lupa. Ngayon, bakit mahalaga po ito? Kasi makikita nyo maging ang Diyos sabi sa Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also along with Him graciously gives us all things. So makikita po ninyo na ang Diyos po ang ating greatest giver. At maikintindihan nyo sa buhay na ito, bakit siya nagbibigay? Bakit niya ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak? Kasi ang Diyos po'y naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. At kung mapapansin niyo po doon sa ating magkasunod na pag-aaral, kung ito po'y inyong siniseryoso at mapapansin ninyo na yung mga prinsipyong ito parang gumagaan po yung ating kalooban kapag ito'y ginagawa natin. Pero ngayon sa pag-aaral natin today, mas makakakita pa po tayo ng resulta. In other words, mas mamumunga po tayo kung gagawin natin ito pong pag-aaral natin ngayon. Yung manalig tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ngayon, bakit nagwo-work itong ganito pong prinsipyo? Bakit kailangan manampalataya tayo sa kayang gawin ng pag-ibig? Siguro nakarinig na po kayo ng maraming mga testimonies na kapag nakakita kayo ng tao na ginawa niya yung the best para sa kanyang minamahal, ay nakakakita siya ng resulta. At hindi lamang yan, baka maaaring kayo rin mismo naka-experience nito nung inunawa ninyo, pinatawad ninyo, pinagtiisan ninyo, minahal nyo yung isang tao, sa bandang huli ay umani kayo. Ibig sabihin, may resulta talaga ang pag-ibig. Kasi makapangyarihan po ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay nagmumultiply, nagpapagaling. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, Above all else, love each other deeply because love covers multitudes of sins. So ibig sabihin, sa buhay na ito, sa halip na tayo po ay maghiganti, gumawa ng masama sa ating kapwa, o maging resentful, dapat daw po magtanim tayo ng pag-ibig. Kasi po kapag tayo po ay nagtanim ng pag-ibig, tayo po ay aani. Ngayon, mahalaga na manalig tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sigurado pong makakakita tayo ng resulta. At yung mga investment natin sa ibang tao, yung pag-unawa, pagpapatawad, pagbibigay, pagmamahal, maging doon sa mga hindi kaibig-ibig, aani po yan. Expect a harvest. At huwag tayong matutuksong maghiganti. Huwag tayong magsasalita ng masama or gagawa ng masama sa ating kapwa. Alam niyo si Satanas, pipilitin tayong gawin yan kasi alam niya the moment na nagawa natin yung paghihiganti, hindi na mamumunga yung kapangyarihan ng pag-ibig sa ating buhay.
Kaya hanggat maaari po tayong mga Kristiyano, sundin natin yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi sa verse 19, do not take revenge. Sa halip, gawa natin ng mabuti yung mga taong gumawa ng masama sa atin. Sabi sa verse 20. Ano po? At malinaw po sa Biblia sinasabi, dapat ipanalangin natin yung mga nagpe-persecute sa atin at maging yung mga taong gumawa ng masama sa atin, i-bless natin. Yan ang sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 44 and Romans chapter 12 verse 14. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa katuroang ito na alam namin laging namumunga ang pag-ibig. Kayang magpagaling ng pag-ibig, kaya nitong magtakip ng maraming mga masasakit na alaala, maging masasamang ginawa sa amin ng ibang tao. Kaya Panginoon, sa oras na ito, turuan mo kami na sa halip na kami magalit, magtampo, magiganti, ay mahalin namin yung mga taong nakasakit sa amin. Maniwala kami sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa pamamagitan ng pagmamahal na aming itinatanim. Naniniwala kami na kami ay aani. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Yan po ang aming taimtim na panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.